bago doon ay basahin muna natin ang isang tula. So, ang tula na ito ay aking isinulat. Maaari bang basahin ng sabay-sabay ang tula? Tinig ng Pagbabago ni Janely Segarra. Ngayon, natapos na ninyong basahin ang tula, ay magkakaroon na tayo ng isang gawain. So, hahatiin ang klase sa 4 na grupo. Maaari bang magbilang muna? 1, 2, 3, 4. Maraming salamat. Tapos sa bumibilang, ang unang pangkat ay dito banda. Pangalawang pangkat dito. At pangatlong pangkat naman ay doon. At ang pang-4 naman. Maaari bang basahin ang panuto? Hati ng klase sa 4 na grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng worksheet. Pagkatapos isagutan ang mga tanong na nasa ibaba. Ipresenta ang sagot sa loob ng 2 minuto bawat grupo. Ngayon naman ay since na nagkaroon na ng pangkat, ay magkaroon na kayo ng isang representante bawat grupo at pumunta dito sa harap para kunin ang inyong worksheet na inyong sasagutan. Maraming salamat. Ngayon ay merong mga katanungan dyan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa binasa na tula na Tinig ng Pagbabago. So, meron ding kopya sa worksheet ng tula, kaya dyan lang kayo magbase ng inyong mga sagot. Tapos na ba ang lahat? Sige, ang unang pangkat ay maaari na pumunta sa harapan at magpresenta ng kanilang sagot. Sino yung representante? Sige, maaari na pumunta. Maraming salamat. Bigyan ng 3 bagsak ang unang pangkat. Ang pangalawang pangkat, sino ang magprepresenta? Sige, pumunta dito sa harapan. Magaling! Ito pa kayo yung sagot. Bigyan ng 3 bagsak din ang pangalawang pangkat. Ang pangatlong pangkat naman, maaari bang pumunta na sa harapan? Magaling! Mahusay! Talagang meron kayong natutunan sa araw na ito. Bigyan din ng 3 bagsak ang pangatlong pangkat. Ang panghuling pangkat naman ay maaari bang pumunta na sa harapan? 2 kayo magprepresenta. Sige, ayos lang. Sige. Bigyan din ng 3 bagsak ang pang-4 na pangkat. Maaari na kayong upo. Magaling at meron talaga kayong natutunan sa ating talakayan. Alam na talaga ninyo kung ano nga ba ang mga elemento at mga kaisipan, kung ano ba ang naisip pabatid ng tula. Ngayon naman, upang mas mapalalim pa ang inyong kaalaman ay ano nga ang tula batay sa ating tinalakay? Binibining Melendez. Meron ka bang ideya? Maaari ka bang tumayo para magsagot? Tama, maraming salamat, Binibining Melendez. Bigyan ng 2 bagsak si Binibining Melendez. Ang tula ay isang panitikan kung saan ay pinapahayag natin ng ating damdamin, opinyon. Maraming salamat. Ano naman ang mga elemento ng tula na ating pinag-aralan? Ang Binibining Kagubgob. Maraming salamat. Bigyan ng 2 bagsak din si Binibining Kagubgob. Tunay talagang nakinig kayo sa ating talakayan ngayong araw. Ang tula ay hindi lamang isang panitikan kung saan dito rin na ipapahayag natin ang ating kaisipan. Ito ay isang masining na pagbabahagi ng mga salita. Nagagamit din natin ang mga tula upang magpahayag ng pananaw, lalong-lalo na noong mga panahon ng himagsikan at propaganda. Isang tula sa naging sandata ng mga Pilipino upang maipahayag nila ang katotohanan at ang pagbabago na nais nilang makamtan, na nais nilang maging malaya sa pananakop. Ngayon, alam na ninyo kung ano nga ba ang tula at ang elemento ng tula, ay magkakaroon na tayo ng meron pa pala akong huling katanungan. Bilang mag-aral, ano kaya ang kahalagahan ng tula sa panahon ng himagsikan? O kahit sa panahon ngayon, ano kaya ang kahalagahan ng tula? Binibining Trixie Jean? Meron ka? Ideya? Sige, tumayo.
Maraming salamat. So bilang mag-aaral, mahalaga talaga ito, no? Kasi gaya nga na sinabi ko kanina, dito natin na ibabahagi kung ano ba ang nais nating ibahagi sa ibang tao. At nakaka-impluensya din tayo sa pamamagitan ng tula. Sino pa ang nais magbahagi? O, binibining Shaina. Magaling ang iyong sagot. Bigyan ng masigayong palakpakan ang iyong mga sarili dahil kayo talaga ay nakinig. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pagtataya upang makita natin kung kayo ba talaga ay natuto sa ating aralin ngayong araw. So, meron ako dito mga papel. So, ibahagi lamang sa inyong mga kaklase. Maraming salamat. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para magsagot. Meron lamang yang 5 choices. Ay, 5 items. Sige, magsimula ng lahat. Kung tapos na, maaari na ninyong ibahagi dito sa, ipasa ang inyong mga papel sa harapan. Ipasa niyo sa akin. Tapos na. Maraming salamat. At tapos na ang lahat. Ngayon naman, para sa ating takdang aralin, ay magkakaroon kayo ng pagsusulat ng isang tula. So, maaari niyo bang basahin ang panuto? Maraming salamat. Naintindihan ba ninyo ang ating pinag-aralan ngayon? Okay, mukhang nakinig at naunawaan talaga ninyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagkikilahok sa ating pag-aaral ngayong araw. Naway meron kayong natutunan. Hanggang sa muli, ako nga pala ang inyong guro sa araw na ito. Maraming salamat.